Honestly po, more than lahat halos ng first time sa buhay ko, sa AIM Global ko po naranasan. First time ko po nagkaroon ng kotse, SUV, motorbike, sports car, lahat po yun dito po sa AIM. First na travel, makasakay sa eroplano, dito ko rin po na-experience, makapunta ng Hong Kong, Thailand, Malaysia, Singapore, Middle East, UAE, United States, ano ba? Europe, France, UK, dito ko po lahat naranasan. Mag-shopping na hindi ka po tumitingin sa presyo, naranasan ko po yun dito. Gumastos ka ng 100,000 isang araw. Tapos mas malaki pa yung kinita mo kaysa sa ginastos mo. Yung tipong namamasyal ka habang gumagastos ka ng pera, pag uwi mo, mas malaki pa rin yung savings sa DTC mo. Lahat ko po yan dito po naranasan. Nagkaroon po ng bahay, yun po, tama po yung building, properties, condo, lahat dito ko po yan naranasan. Ang tanong ko sa inyo, gusto nyo rin po bang maranasan yan? Isa lang tip ko, pang 18 taon ko na pong pagse-celebrate ng birthday dito sa AIM Global. Ibig sabihin, isa lang, sabi nga, matera, sobrang yaman. And kanina po may kausap ako na nasa TGIF kanina sa Gali. May kausap ako mga bagong member po natin sa ibang bansa sa Europe. And sabi ko, ang na-excite lang po ako honestly right now. Kasi let's face it lahat nagkaroon ng changes simula po ng pandemic. Marami pong mga grupo din po sa atin. May mga nawala, may mga ibang naglaylo, may mga ibang lumipat. Pero may mga ibang grupo din po na lalong lumakas. Kasi hindi naman po actually importante ko anong nangyayari externally. Ang pinaka-importante, ano ang nangyayari sa internal mo. Paano mo ini-interpret. Just like nung pandemic days, totoo maraming nawala ng trabaho, totoo marami nagsarang kumpanya, pero marami din pong yumaman. Imagine mo lang kung ikaw nagbebenta ng alcohol, ikaw nagbebenta ng face mask, 'di ba? Ang daming pera din na nangyari po that time. Kaya nga nung pandemic days lalong lumakas ang benta ng mga sports car kasi naglabasan po talaga yung pera. Now, ang dulo gusto ko pong sabihin sa inyo. Ako naging, sabi nga kanina ni Bok, pinakasimple lang po dapat updated kayo sa nangyayari sa company. Kasi paano nyo malalaman kung ano ang ipopromote nyo kung hindi po kayo updated? And ako, maliban po sa updated, pangalawa, kinopya ko po lahat ng ginagawa ng kumpanya. I'm from Bicol, nag-network po ako sa Bicol. Dati pumupunta po ako sa ganitong event, galing Bicol, pupunta lang dito, balikan, kasi wala kang pang hotel. Ngayon, ang habol ko lang that time, ano ba ginagawa ng kumpanya? Gusto kong gayahin. Kaya nagkaroon sila ng Leader Summit sa Manila, nagkaroon ako ng Leader Summit sa Bicol, nagkaroon ng Silver, Gold, Executive, nagkaroon din po ako sa Bicol. Ganun lang po kasimple, ginagaya ko lang po lahat ng ginagawa ng kumpanya. Bakit mo pa papahirapan ng sarili mo? Sinabi naman nung bago ka nag-join, copy business. In short, kopyahin mo yung ginagawa ng kumpanya. Huwag mo nang pahirapan sarili mo. Huwag ka na mag-isip. Kopyahin mo na lang kasi sigurado ko yayaman ka talaga. Kasi pwede nyo pong sabihin, tsamba po ang pagyaman kung konti lang ang yumaman. Pero sobra pong dami ang kumita ng malaki. Sobrang dami. Kaya ang tanong dito, kayo po yung next generation. Kasi majority po ng mga mukha na nandito, halos hindi ko na po kayo kilala. Unlike dati, pag ganito, halos kilala mo lahat, lalo leaders meeting. Kaya kung nandyan ka po ngayon, kahit member ka na, kami member mo lang, or pinakamalala, hindi ka pa member, okay lang yan kasi the point na umatin ka ng leaders meeting, ibig sabihin, leader na ang paningin mo sa sarili mo. Nagsimula din po kami na walang, ako hindi ko makalimutan. Sila Upline Louie, may leaders meeting sa McDo, Shell. Siguro mga 30 leaders lang. Pinapasok kami. Hindi naman kami kasali. Pinapasok kami. Pumasok kami kasi may kainan Pasok kami. Nag-aantay lang, gaganong-ganon lang kami. Ano kayong pagkain mamaya? Habang gumakain kami, sinita kami ni Sir John. Sabi sa susunod naman, yung mga hindi leader, wag naman umattend ng meeting. Sabi ko, grabe naman to. Hindi man lang nang libre pa ng manok, sinita pa kami. Di ba? Pero ang effect sa amin doon, papatunayan namin. Papatunayan namin na leader kami. Nakarapat dapat kaming pakainin ng manok. Ang malupit dyan, hindi lang kami sa manok, hindi lang kami sa McDo pinakain. Naranasan ko pong pakainin sa iba't ibang lupalop ng mundo ng AIM Global. Pag ang AIM Global po nagpapakain, mas marami po palagi ang pagkain kesa sa tao.
last na lang, bago tayo maghiwa-hiwalay, ikwento ko lang, sir, yung Las Vegas. Hindi ko po makalimutan ng Las Vegas. Napakaganda kasi saan ka makakita ang hotel? Pagpasok mo, 2 king size bed. Ang king size po, yan po ang isa sa malaking bed. 2 king size, may sala sa loob ng hotel. First time ko yun kasi dati sa akin ang hotel, yung anliliit lang, yung ang sisikip lang. Grabe, ang laki. Pinakamaganda pa po dun, may rep sa loob. Yung rep sa loob, maraming laman. Buti na lang nagbabasa ako. Kasi pag kinuha mo pala yun, considered sold. Kahit hindi mo pa iniinom, inangat mo lang. Considered sold kasi meron pong sensor doon. Paano kung medyo eng-eng ka? Diba? Ano kaya to? Ano kaya to? Ano kaya to? Diba? Ang pinaka hindi ko po doon makalimutan, pagpasok ko po ng CR, nakakita po ako 14 tuwalya. 2 lang naman kami. Binasa ko sa manual. 7, isang tao. Iba pala yung pamunas mo sa mukha, sa kamay, sa katawan. Tawa ako ng tawa. Sabi sa akin ng kasama ko, bakit katawa ng tawa? Sabi ko, grabe, tingnan mo, tukalya natin, 7 tayo. Anong nakakatawa dyan? Parang nasa Pilipinas lang ako. Sabi niya, bakit? Sa Pilipinas, ganun din naman, di ba? 7 tao, isang tuwalya. Tama, hindi. Di ba? In short, ang dami po talaga. Doon pa ako nakakaranas ng crab na ang haba po. Ganito kahaba. Yung ano tawag sa ganyan? Yung claw? Yung king crab. Grabe, ang hahaba. Tapos doon ko na-realize na hindi naman pala talaga nakaka-high blood ang crabs. Hindi nga sa lechon, anong nakaka-high blood? Buto. O subukan nung pagdating sa kainan, buto na lang yung lechon kung hindi ka hindi ka ma-high blood. Hindi mo ma-high blood ka eh. Kaya sa akin, I'm very excited for the next chapter ng mangyayari po dito sa company natin. Dati, binabanggit po namin in global, right now, in global group of companies. Ibig sabihin, sobrang daming kikitang malaki. Kaya tip ko po sa inyo, dapat kung gusto nyo na lalong yung sinasabi ni Bok na mag 10 million kayo a month, hindi ka lang dapat may grupo sa EC. Dapat may grupo ka sa EC, may grupo ka sa OBI, may grupo ka sa Bibo. Lahat ng binubuksan ng kumpanya, dapat may grupo ka. At hindi lang po sa Pilipinas. Dapat lahat ng country buksan mo. Tip ko po sa inyo, ganito lang kasimple. May country ba kayong gustong puntahan? I-type nyo po sa Facebook yung country yon. Mang-recruit ka ng mga taga ron. Para pag nagkaroon ka ng grupo, pumunta ka doon, namasyal ka na, nagnegosyo ka pa. Diba? Kaya ang ganda na po ng technology right now, ang ganda po ng company natin kasi very, very ripe na po talaga sa international expansion sa mas maraming countries. Kaya kami po, bakit kami nandito? Kasi nagpapa-update din kami kasi gusto po namin mas lalong magsipag. Kung sa pagsisipag namin noon, ito yung buhay na nangyari sa amin na dati kwento lang po to. Maybe marami sa inyo dyan nagdududa, totoo kaya talagang kikita yan ng 10 million, 20 million a month. Ganito rin pong buhay namin noon, pinagdududahan din eh. Kung talagang kikita ba talaga ng million dyan, magkakakotse ba talaga? Kasi nung kami nga nagsisimula eh, tinatanong ko rin kasama ko, yayaman ba talaga tayo dito? Hindi ko rin alam eh. Di pero, nagtiwala lang kami. Ang buhay, sugal. Pag nagtatrabaho ka, nagsusugal ka sa amo mo. Pag nagdinegosyo ka, sumusugal ka sa sarili mo. Para sa akin, worth it po sumugal sa isang kumpanya na 18 years na po. Kasi wala kang iisipin, napakahirap sumugal sa bagong kumpanya na hindi mo alam baka next year sarado na. Nakabuild ka nga ng grupo, sarado naman. Wala din. Kaya dito po sa akin, isa lang, tip ko, 18th birthday ko na po to. Kaya para sa akin, itodo nyo na kung pupusta kayo, ipusta nyo ng sobra kasi yayaman tayo dito. Hindi lang po. Okay, hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi makakaranas pa tayo lalo ng malaking grupo sa iba't ibang bansa. Kaya para sa akin, tiwala, hataw ng sobrang sipag, magugulat ka na lang isang araw, yung pangarap mo, unti-unti mo nang nakukuha. Again, this is Joseph Lim. Thank you po.